Ang latest na balita ngayon na lumalabas ay ito raw si Alex Stockton ay baka i-trade ng Converge Fiber XL sa Phoenix Fuel Masters kapalit naman ng rights ni Encho Serrano. Si Encho Serrano ay kasalukuyan naglalaro sa MPBL pero ang rights nito sa PBA ay hawak ng Fuel Masters. So ang report na lumalabas ngayon ay willing na raw itong Converge na i-trade yung rights dito kay Stockton para naman dito kay Encho Serrano. Kapag nakuha na ng Converge yung rights kay Encho Serrano, aalis na to sa MPBL. Siguro tatapusin na lang niya yung kontrata niya at pagkatapos maglalaro na sa Converge Fiber Xers. Baka sabay silang pumasok ni Dave Ildefonso dito sa lineup ng Converge. Sa tingin ko naman fair trade dito para sa dalawang panig. Itong si Alex Stockton magiging magagaling na scorer yan doon sa Phoenix Fuel Masters. At syempre magkakaroon na siya ng consistent playing time doon dahil alam natin na nangangailangan ng isang scorer ang Phoenix at alam natin na matagal nang wala si Serrano sa Phoenix. So kahit i-trade nila yung rights niya, parang hindi sila nawala ng player at nagkaroon sila ng isang Alex Stockton na magagamit. Kaya maganda to para dito sa Fuel Masters kapag nagkataon. Kaya nga ngayon, itong Phoenix Fuel Masters at Converge, malamang pinaplansya na ang nasabing trade at sa tingin ko magiging maganda to para sa kanilang dalawa. Kung sakasakali nga na ito'y matuloy, mukhang okay naman to, no? At tingin ko fair naman yan. Ito si Serrano, maganda nilalaro sa MPBL. Kaya sigurado makikinabang din dyan itong Converge Fiber Xers. Ito si Stockton naman, of course, alam natin na scorer yan at defensive player. So pwede talaga yan sa Phoenix. At yan naman ang kinakailangan din ngayon ni Coach Delta Pineda. So far yan ang balita natin dito sa Converge. At wala tayong nakikita na magiging problema dito sa Fiber Xers pagdating dito sa ganyang klaseng sitwasyon. Ang isa pang lumalabas na balita ngayon ay baka daw itong San Miguel ay makuha yung draft pick ng Titan Ultra. Siguro alam niyo na yung balita na ang Titan Ultra daw ay hirap na hirap mag-budget ngayon at yan ang dahilan kung ba't gusto nilang i-trade si Joshua Monson sa TNT. Dahil hinihingi ni Monson ay maximum na 420,000 pesos a month. Hindi pa kasama yung mga bonuses at hindi raw willing ang Titan Ultra na magbigay dito ng ganong klaseng halaga. Kaya nga ngayon daw mukhang itong draft pick din ng Titan Ultra ay willing na silang i-trade naman sa San Miguel. Kapalit din siguro ng mga bench players, baka si Jeron Teng o si Andreas Kahilig. Dahil dito marami ang kumukwestiyon ngayon sa Titan Ultra bakit pa sila sumali dito sa PBA kung hindi naman nila kaya yung ganitong klaseng budget dahil syempre alam natin sa PBA, kung gusto mo talagang maging competitive, kailangan malaki yung budget mo para sa mga teams. Ganun pa man, ganyan daw yung sitwasyon dito sa Titan Ultra at marami tuloy nagtatanong baka meron pang ibang players ng Titan Ultra ang mawawala na kung hindi talaga nila kaya na masustain yung ganitong klaseng mga budget. Dahil syempre, kung kailangan mo talaga ng ganyang sitwasyon o kung kailangan mong mag-trade ng player para lang maka-fit to sa budget mo, may problema talaga itong Titan Ultra. So yan ngayon yung magiging isa doon sa mga pag-aaralan natin sigurado pagdating dito sa Titan Ultra kung ano ang kanilang gagawin para masiguro na sila magiging isa pa rin dito sa mga teams na magko-compete dito sa PBA. Pero so far mukhang itong Titan Ultra talaga mukhang hindi maganda yung sitwasyon nila at sa tingin ko magkakaroon pa dyan ng iba pang mga issues. Makikita natin kung magte-trade pa sila ng draft pick hindi lang sa San Miguel kundi sa ibang teams. Abay parang puweba na yan talaga na may problema sa budget ang nasabing koponan at hindi na ako magtataka kung ganyan nga ang nangyayari ngayon at marami pang players ang mawawala. Sa Titan Ultra pa rin yung balita natin. Ang lumalabas ngayon ng mga reports ay ito raw Strong Group Athletics. Yan na raw ang reportedly financial backup nitong Titan Ultra. Ang balita nga kasi kung maalala niyo, itong Titan Ultra nung sumali sa PBA, marami nagtatanong kung kaya ba nila financially yung gastos. At kaya mukhang lumalabas nga na kailangan nila ng assistance mula sa ibang mga kumpanya at ito Strong Group Athletics ang magpo-provide na ng budget para do sa team. Ang tanong nga lang, kailan kaya magsisimula ito? Kasi kung ang balita hindi kaya ng Titan Ultra yung budget kay Joshua Monson, paano pa kaya yung ibang mga teams, yung ibang mga top players sa liga? So baka nag-aayos pa itong Titan Ultra at itong Strong Group Athletics kung paano sila magha-handle dito sa budget. Pero kung sakaling matuloy nga o kung sakali na Strong Group na SGA na ang may hawak sa budget ng Titan, abay good news yan dahil alam natin itong Strong Group Athletics
hindi yan nagdadalawang isip na gumastos pagdating dito sa mga players. At nakita nga natin doon sa Jones Cup at sa iba't iba pang international tournaments, pati mga dating NBA players ay binabayaran itong Strong Group Athletics para mag-compete. So talagang kumbaga hindi problema ang pera para dito sa Strong Group, at yan ang dahilan kung ba't marami naniniwala na ito'y makakatulong sa Titan Ultra kung yan nga ang magiging main financier nila. Nakita natin dito sa Phoenix Fuel Masters ang nagkaroon ng tinatawag na new lease on life dahil nakuha nga nilang financier daw reportedly itong mga Eskandor. At yan ang dahilan kung bakit ngayon ay maganda na ang competition dito sa Phoenix at nakuha nila itong si Charles Chu bilang head coach, na incidentally ay merong mga ties dito sa Strong Group Athletics. Kaya nga ngayon itong Titan Ultra, kung sakasakali na kung totoo nga na SGA ang kanilang backer ngayon, abay maganda yan para dito sa team. Balitang Gilas naman, mukhang hindi pa raw tiyak kung ano magiging sitwasyon dito kay Benny Boatwright. Ang unang report kasi baka daw ma-approve ka agad yung passport niya at makahabol pa dito sa FIBA qualifying. Pero ngayon mukhang wala pa raw katiyakan dyan dahil for some reason natatagalan daw itong ating Department of Foreign Affairs sa pagbibigay ng budget, o rather itong tinatawag na ano bang tawag dito, yung tinatawag na passport para dito kay Boatwright, at yan ang dahilan kung bakit nga ngayon ay hindi pa ito nabibigay sa kanya. Kaya so far sa tingin ko mukhang ganyan ang magiging sitwasyon dito kay Benny Boatwright at hihintayin pa ng Gilas Pilipinas kung kailan ito maibibigay. Pero sa ngayon mukhang maganda to para dito sa Gilas Pilipinas kung sakasakali nga na kaagad-agad ay maibigay na yan dito kay Benny Boatwright dahil yan ang kinakailangan talaga natin. Alam na natin yung kritisismo sa Gilas na masyadong umaasa kay Brownlee. Actually, yan din ang kritisismo sa Barangay Ginebra. Pero ngayon mukhang hindi na yun mangyayari, lalo na at makukuha na nga natin to si Kai Sotto at itong si Benny Boatwright kapag na-aprobahan na yung kanyang passport. Itong si Kai Sotto hindi maglalaro sa Asian Games, maglalaro siya sa FIBA qualifying. Pero okay lang yan dahil dito sa Asian Games naman kaya natin yung mga kalaban dyan. At ang balita nga sasama dyan sila Robert Borlick, si Xavier Lucero at si Cedric Barefield. So ang lalim ng lineup nitong ating Asian Games. Kung sa bagay, ito namang ating Gilas Pilipinas, sabi nga ni Coach Tim Cone, kinakailangan lamang talaga na magkaroon ng preparasyon para ipakita na sila magiging ready na para dito. Wala naman tayong nakikita na ibang magiging problema dito sa Gilas Pilipinas. Basta kinakailangan lamang talagang masiguro na ready na ang lahat pagdating dito sa tinatawag na pagpapalakas ng ating roster. Kapag itong Gilas ay dumating na dyan si Boatwright, sigurado magiging isa na tayo doon sa mga teams to beat. Binabati natin yung ating mga taga-subaybay na sila Romeo Conchada, si Jervin Cris, Anthony Alon, Michael D, Jonel Alagon, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Monde Guzman, Ireneo Salangsang, Dexter Domer, Katsakino Dukusin, Edwin Carmona Jr., binabati din natin si Jervin Cris, si Michael D, si Malyari Anthony Alon, Malyari Mascareñas, Monde Guzman at iba pa.